Meron ng garahe yung sasakyan. See? This is us. Maging tatlo na lang yung sasakyan na. Good morning. So, it's morning. And, ito, laba-laba. Para hindi maliit. Sana hindi umulan. So this is how I start my morning. Good morning. Walking to school again. Ang klase ko ay 10:30. Actually meeting. Pero formal class is 1 p.m. So, patan early. Wala yan. Tapos na yung class ko sa bahay. Balabahan ka. Linis ito. Ano ang gusto? Maghanap ako ng almusal. Sabi ko ng uban yung white yun. Ito ako na. So it was a success yesterday. Bumili kami ng t-shirt. Care of Uncle Joseph. Thank you, Uncle Joseph, for sponsoring the kids. Very less fortunate. More blessings. So my uncle is so blessed because he helps people. Pero he worked hard for that class. People, yeah. It wasn't easy. And most in school. Kapit lang, 2 minutes walk lang from bahay to school. Isang kanto. Yan ang masishare kong Bible verse. Let me think of my favorite verse. Lagi mo natin. Thank you. 8:58. Pwede naman po Okay, lagi natin. Ito yung time in traffic. Ayan. And ang bilis ko lang pa maglakad, no? Kasi kala ko 5 minutes lang ito. Malakas na ako, kaya pala ano. Morning. Ha? Ay, wala kasi. Pachoa. May training sila. Pogi, oh. Ikaw mag-train? Yes. High level ka na, ha? Sakin mo ako yung magaling na speaker. Oo, ano yung train mo? BLS map. Ano na silang basic life support. Sample nga, CPR. Ano lang. Ano kasi yung, tignan ko, naalala ko. Check first, di ba? Check kung may injury. Hindi sir, ano muna? Environment. Survey mo muna yung survey the scene. Tapos, sasabihin mo, I'm qualified to help, di ba? Anong po nangyari sa kanya? Sir, kasi baka hindi ko ang galing na lang. Sino to? Tapos, check ng pulse. O kaya injury muna, baka may ulo. Check mo muna yung ano niya. Baka may injury siya. Tatanong mo rin kung mayroon siyang sakit. Saan masakit? Kasi baka ginalaw mo, butas pala dito. No? So, assess. Galing. Manal ba po? Anong oras? Ngayon sir. Yan na. Si Ma'am Ceci. Sakto nga ating program. Di kayo kanyang kayagan eh. Kasi 10:30 ating program. Saan kayo mag-program? Dito. Magre-retire na si Ma'am Lorna. Kaya walang pasok until 1 p.m. O siya. Maybe 20 minutes kami. Okay, sir. Wow. Okay nga. Nice seeing you, bro. Good job. Okay. Hey, taxi na karanan mo. Training. Si taxi na. Okay. Parang ang tagal-tagal ng
conversational. Pero, yung tamang sugat ako. Yan pag hindi ka nagpa-pay attention. Ano yung bagong attention? Yung piluka ko, lumilipad. Right here. Nakalamaan. Wow, ang lamig. Yes, nauna ako. So, magsasabi tayo. Charge. Whew. First, ito-charge ko yung aking speaker kasi ginamit. Second, lalabas ko yung mga baon. Tubig. Stuff. Ito. Lalabas ito. Nagamitin mamaya. So, one subject na ako pala ngayon. Kasi 1:20 tapos na yung klase ko. Pasok ko 1:10 ay 1 o'clock. Siyempre, mahaba pang cheche-boreche yung program. Ano mo yun? So, wala na ID. And, re-replace ako ng bag. Tapos, magagala ako na mga clips. Nalagay ko dito. Clips. I guess I have to turn it off. Bye-bye. Just set me up. Okay. So, tapos natin nag-set up. Wala lang, trip ko lang. Mag-document for the day. Bili tayo ng ulam. Kasi 10:30 pa naman. I still have time. So, mga bashers ko dyan. Teacher daw nagpa-vlog. Wait. Ito nga. Mahingit kayo. Pero, hindi pa ako nakapag-share ng verse kanina. Gosh, ang daming mga teens na mamatay. Alam mo, meron akong assessment kaya ang daming teens nagpapakamatay ganyan. Kasalanan ng bagong sistema yan. 3 times na ako nag-attend ng psychology seminar at lagi nilang sinasabi, hayaan mo yung batang mag-decide para sa sarili nila. My gosh, no, that's a no for me. Pero syempre hindi ako nakikipagdebate sa seminar kasi registered daw sila, registered are guidance counselor sila. So syempre sasabihin nila we know better than you, diba? I mean, gosh, pero kawawa yung mga bata. Wait, bili ako ng ulam. Wala akong pwedeng ulam. Walang manok. Okay. Wala akong pwedeng ulam. Kaya ako bibili. Okay, let's go. Wala akong mabiling ulam. Okay, so let's continue. So, 3 times seminar ako nag-attend. Registered guidance counselor. At kasama either students or people. Pero, kulang na kulang yung explanation nila. Nasusuka ako talaga. Promise. Number 1, sasabihin, sinabi nila, pati PNP seminar ito na yan. Kasi nag-attend ako ng bawal bastos do. PNP yun ha. Oh, kulong nyo ako, totoo yung sinasabi ko. At isa sa mga in-implement na bawal bastos do, yung gender equality, etc. Pati sila, sabi nila, bata pa, elementary, dapat ay hayaan na mag-decide yung mga bata sa sarili nila. Ay, open na po, Ma'am Lloyds. Open na. Bukas na. Sige. So, yun, sandali, pause ko lang. Bibili ako ng kakainin ko. Ito. So, yun. Okay. Fried noodles. So, pili ako ng fried noodles. Yan, fried noodles.
fried noodles, togi. Ito po, magkano to? Itong set na to. Alin po yung may hotdog? Oh, yung add-on toppings. Yung may hotdog Ito po. na po? Oo, hotdog lang. Ito, Hotdog yung set. siomay. Oo. Bali, 27 plus 84 po. Tapos, dalawang regular burger. Ay, ano po po na? Da! Nakagawa ka na ng patties? Hindi po. O, sige. Ano na lang. Meron kayong egg nun. Meron pong egg. Magkano yung egg Plus sandwich? egg. Ay, wala po. Egg sandwich daw. Egg sandwich. Ala, o, sige. Yun na lang muna. Ano na lang. Kaso yung ano niya po, sir, yung bread niya po, like po dun sa pang-burger. Oo, oo. Pwede. Pagkano yun? Magkano daw yun? Magkano po hindi? 20 daw po. Sige, dalawa. Tapos, yung cheese stick. Isa rin, yung 4 pieces. Dalawa. Tapos po, cheese stick daw meron dyan, di ba? Cheese stick. Dalawang order nito. Isa lang, sa akin lang. Sa akin lahat yan. Wahaha. Yan lang, tsaka ano, soft drinks. Ano po? Mountain Dew. Yan lang. Okay po, bali. Okay. Let me pause this. Okay. So, nasugat ako kanina. Yung unang video. So, yun. Tuloy natin. So, nag-attend ako ng 3 seminar na nakaka-disappoint na registered ano sila guidance counselor. So, nakapasa sila ng board license sila. So, sabi nila, ito, no, they all say the same. Pati yung PNP, yung dalawang babaeng sa Station 3 yata yun ng Angeles City. Nag-attend din ako. Ang tinalakay ng PNP ay bawal bastos law at gender equality. Yun muna. Sabi nila, kahit elementary, pag nag-decide sila sa sarili nila, lalo higit sa gender, ay huwag mong bawalan. Dapat you support it. Kasi valid daw yon. So, siyempre, wala naman ako against nun. Kaso as early as elementary daw, sabi, na-offend ako kasi kailan papasok yung parents para i-guide yung mga bata. Like, alam natin, mayroong mga desisyon ng mga elementary, dependent sila sa magulang. So, hayaan mo na lang sila. Let them choose their thing. No, that's not true. Disagree ako doon. From the bottom of my heart, kahit tanggalin ako ng lisensya sa teacher o kaya sa trabaho, that is so wrong. Para saan yung teacher? Para lang nakatulala? Para saan yung magulang? Para nakatulala? Para lang hayaan mag-decide yung mga bata? Okay? So, sabi ko, ang mga bata, pwede silang mag-decide pag 25 na sila. Kaya nga may batas, pag kinasal ka, kailangan mo ng parents' consent until 24. Diba? Ang layo ng logic, parang sabog. Wala silang consistency sa prinsipyo sa buhay. Kasi kung bawal sa batas ang mag-asawa, dapat 25, walang consent, 24 may consent. Tapos yung elementary, hayaan mo mag-decide sa sarili niya. Ano, susuportahan mo ay kung gusto mag-asawa ng bata. Hindi, gusto niya. Feeling niya, matanda na. Hindi ako nag-exaggerate yet. Let's be consistent. So, disagree ako doon sa sinabi ng mga PNP officers. Sorry, it's just a values. Sasabihin niya, nababiolate ako ng laws. Hindi, no? Yung mga anak niyo, yun ang pahamak niyo, huwag yung mga anak ko. My children will be taught until 25. They're gonna be under my roof. If they don't want to follow my rules, they have to leave. Simple. Tapos sasabihin, paalisin mo yung mga bata, minor sila. So, bawal yun, batas na naman yan. Ay, gusto niya alagaan yung mga anak ko? Hindi, di ba? Sinisira nila yung, mamaya, sasabihin ko, yung result nun.
So yung 2 and 3 example ko ay yung sa registered guidance counselors pa yung nagli-lead, ang dami. Ang bottom line, pagdating sa career or decision, hayaan mag-decide yung bata. Hayaan mag-decide kung gusto nila ng ganito, ganyan, ganyan. Hayaan yung mag-choose. Kasi sabi nila, alam nila yung sarili na, no! Children nowadays do not know themselves. They are poisoned by social media and by your theories. That's why, mga bata, they become quitters. Di ba? Ang daming batang quitters. Hindi kayo kasi nagtuturo sa public school eh. Ang daming batang quitters. Ang daming batang hindi alam yung priority. Tapos sisisihin yung magulang. Di ba? Tapos papakulong yung magulang pag liko sila. Pero mismong turo ng sistema ay hayaan sila mag-decide. Kaya I feel sad na ganito. Okay, anong epekto nito? Pag pumalpak yung mga bata kasi hayaan natin mag-decide sa sarili nila. Literally, kailan papasok yung parents? Papasok daw lang yung parents pag pumalpak na sila. Hello! Doon kailangan ng guidance ang bata pag palpak na lang. Hello! Parents know how to prevent things because they're older than their children. And yet you stop them to not only let them see the things that they need to see, kasi sasabihin nila iba-iba tayo. No. Yung resulta ng sistema na to, noon inattend ko sa PNP, Philippine National Police, and sa mga registered guidance counselor, anong bunga ngayon? Sige nga. Okay. Kriminal, bata sila, pumapatay, nambubugbog, nagpapakamatay. Tapos siyempre sasabihin, nasa bahay yan, nasa magulang yan, hindi. Mali kayo. Maraming mga times na totoo yon, pero guys sa akin, not with me, I disagree. Pero ang problema sa mga anak ko, nalaso na sila sa turo ninyo. Sinasabi nila, sabi ng teacher, sabi ng psychologist, na we can decide on our own. Kasalanan nyo yan, system. I'm not part of that system. So yun lang masishare ko. And meron mga, I think, lahat puro gender equality, puro, you know what gender equality is? Ginagaya nyo yung Amerika yung mga rainbow, ginagaya nyo yan. So sad. So yun lang masishare ko, based on my family values, based on the values that I hold since 1970s ako na alam mo yon, na hindi ganun yung turo sa amin noon. Pinalitan ninyo. Kaya ngayon ang society ay weak. Generation Z, Generation A, patuloy they're gonna be weak. They're gonna die earlier. They're gonna hurt themselves because you let them alone. You force people to believe that they should decide for their own. I think I am the last generation, my batch, who knows the truth, who wasn't altered by false teaching and false value for family. We are the one left. So, yun lang ang masishare ko kasi nagtataka ako, ang dami nang nagpapakamatay na bata. Ang daming batang namamatay dahil sa sakit at the age of 18, 30. They're too young. Ang daming liko, ang daming quitter, konting hirap. Ay, ang daming scammer din. Mga dating kaklase ng anak kong grade 11, grade 10. They know how to take advantage of innocent people. Yeah. And sabi ko sa anak ko, forgive them. Mababawi naman yung mga inutang nila, mga perwisyo nila. You have to learn to forgive them. And first and foremost, learn how to forgive yourself kasi nainis yung anak ko dahil nagpaloko sila sa mga kaklase nila. Nung grade 10, 11, nagpanggap ng friends tapos inubos yung savings niya. So, may oras din sila sa Diyos, you know. Wala tayong oras sa ganyan. Our time is all love, forgiveness. So, hopefully my children will listen to me kasi nalasa na sila sa turo ninyong that you decide for yourselves. But I told them, love, stay away from bad people. Don't show anything material success because people will just take advantage of you. And it's true. So, yun lang masishare ko. And let's get a Bible verse.
The reason why I'm sharing this is because I want you to firmly know my side now na against ako sa mga principles na yun. And it says in Psalm 118:17, I live to declare the glory of God always. That's why I'm sharing all videos, basic things. So yun lang. God bless everybody. And yeah, I have videos and proof what I've said about registered guidance counselor na hayaan mga bata mag-decide. Tinatanong ko, kailan papasok yung magulang pag pumalpak na i-guide? O yan naman tayo kailan nila ng guidance, wag lang daw diktahan kung anong dapat nila. Talaga, totoo. Alam mo yung weakness ng sarili mong anak, strengths, lumaki sila sa'yo. Tapos ikaw are registered guidance counselor, ka lang biglang papasok na sasabihin na ang mga anak mo hindi dapat makinig sa'yo sa decision nila. I don't think so. Slap on your face. Okay, so that's it. Ayoko nang lumalim tong usapan. Basta all I'm saying is stay away. Stay away from the kids. Do not poison their mind. Let the parents take care of them. Let the parents love them and guide them and tell them, because the generation is so weak, they have to be dictated on what is right, guided. Parents identify their strengths and weaknesses, let them lead them. No more of that, obviously the result is disappointing. It's now a weak nation because of what you teach, and I'm against that. Okay, so all love. Remember, Bible says train up a child in a way should it go in Proverbs, and when it's old you won't depart from it. It says that the word of the Lord is a light unto my feet and a light unto my path. And I'm here because I follow what is in Matthew. Let your light so shine before men that they may see not my good works, but God's good works. Psalm 118:17. Have a wonderful day. Okay, may tribute na yun. Sa flag po na yun pa. So, ikinabigay ko kami lahat. So, maraming bumabalik sa aking isipan yung mga hirap na pinagdaanan namin, pati sa namakat. Nabinaan ako. Iba pala pag meron na pag may kasama kang teacher na matagal mo na kasama, tapos ilang araw lang, hanggang ngayon na lang siguro sila na nakaapak ito sa school, kasama tayo sa teacher. Kasi by next month, isa na siyang civil niya. Will never forgive you. I forgot you. Anak na hindi ako kasalanan. Sige, katawanan na lang. Nalo kami to. Kaya tawanan na lang. Okay, we're almost done. Salamat Lord. I enjoy your benefit. Okay, sa part for the day. Thank you so much. Lapit na rin ako. And another surprises po, Saya pagdating na. po ng department, makaabot po namin later on. Maraming salamat. For possibly the special message, our school head, Malaki Pastor Nelson, one of them. Orang 15 years. Ayun. Salamat po kay 15 years na Team Release. I hope na yan ang pag-discard natin sa gana namin. And sa gusto na kalit Release. Kasi namin Release ako Lord na yan. Gusto ng isipan ko, wala ko kaya isip ko, yung katawan ko yung totally hindi na ako makakapagpapalan. Nasa umatay ko, kasi bondjoy ko ang natunaw. Natunaw yung bondjoy ko, kaya kahit may pera pa,